Biri, may malaki rin bang utang na loob kay Sara Duterte? Mga kababayan, naku po naman, unti-unti na. Alam po natin malapit nang magbukas ang 20th Congress. 'Di ba? Pagtapos po ng SONA, mga kababayan, ay eto na, simula na po ng 20th Congress. Pero ngayon pa lang, hindi ko mawari bakit naglalabasan na itong mga senador na to na nagtatanggol kay Sara. Si Digong pa. Baka mauna pang maka-code blue si Digong, no? Tama. O, sabi dito mga kababayan, Subiri, pinagtanggol si BP Sara, gusto siyang tanggalin para... teka. Mali ata yung konsepto ng pagbabasa ko. Teka lang. Baka iba yung dumating sa inyo. Wait lang. Pakita lang natin. Agoy, agoy. Ito. Ayan mga kababayan. Sabi rito, Subiri pinagtanggol si BP Sara. Ang sabi ni Subiri, gusto siyang tanggalin para mawalan sila ng kalaban. Parang nabababawan na ako sa mga senador na ganito ang sinasabi, no? Mga kababayan. O, sabi rito, tinawag ni Senador Mig Subiri na isang witch hunt ang isinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ani Subiri, tingin niya may kinalaman sa 2028 election ang layunin na patalisikin si Duterte sa public service. Mga kababayan, nakakatawa, no? Nanonood ba ng Quadcom ang mga ito? O sadyang mga talagang sarado ang kanilang mga isip kasi mayroong mga sariling vested interest? Diba? I think that is a witch hunt because they want to remove her from public service para yung iba ang makaupo. At yung iba ay mawalan ng kandidato na kalaban pagdating sa halalan ng 2028 sa Adi Subiri. Pero isinasantabi raw niya ang kanyang paniniwala dahil kailangang sundin ang proseso ng konstitusyon kaya nanindigan siyang dapat ituloy ang impeachment. Bumawi pa dito, tinawag na witch hunt yung impeachment trial, pero sabi niya, siya daw ay maninindigan na kailangan ituloy ang impeachment. Well, tama naman. Dahil yan po ay inyong mandato. Yan ang inyong sinumpaang tungkulin na dapat, mga kababayan, sa impeachment trial, it must be, ang ginamit ko, M-U-S-T. Kasi nga, mga kababayan, dapat dyan to try and decide. Hindi pwedeng, mga kababayan, to hear and decide. Diba? Kailangan dyan matuloy. At kung yung sinasabi mo ito ay political witch hunt, tingin mo ba? To Subiri, ganito lang yan, nasasabihin ko sa'yo, hindi ko inaalis at hindi ko naman tinututulan na sabihin po natin ang impeachment trial from the word itself, mga kababayan, alam natin, it is a political process. But then again, the reason why we wanted her, mga kababayan, in impeachment trial, kasi gusto natin malaman, totoo ba yung ibinibintang kay Sara Duterte? Siya ba ay accountable sa mga bagay na yon? Kasi hanggang ngayon, mga kababayan, hinahang tayo sa ere. Hindi naman siya sumasagot doon sa pag-iimbestiga ng House. Hindi siya sumasagot doon sa pag-iimbestiga ng Quadcom. Even doon sa public committee, mga kababayan, 'di ba? And accountability ni Joel Chua, hindi rin siya sumasagot doon. Gusto niyo bang mangyari na ang mga bagay-bagay gagayahin na lamang ng mga susunod na impeachable official? Kasi again, Subiri, no? Tama yung sinabi ng isang kababayan natin. Kung ayaw nyong umpisahan ang impeachment trial, kung ayaw nyo na ma-impeach si Sara Duterte, gumawa na lang kayo ng batas. Total, mambabatas naman kayo, gumawa kayo ng batas, sabihin nyo doon, gumawa kayo ng resolusyon, tapos gawin yung batas, sabihin nyo doon, pwede nang magnakaw. Sabihin nyo doon, malaya kayong magnakaw,
kahit magkano, wala nang pwedeng kumwestiyon sa inyo. Political witch hunt kayo ng political witch hunt. Hindi naman yun ang sinasabi ng taong bayan. Taong bayan ang nagsasabi. Taong bayan ang nagre-request na umpisahan ang impeachment trial at syempre mga kababayan to try and decide. Sabi ko nga, whether convicted or acquittal ang maging hatol kay Sara Duterte, I don't fucking care. Ang care ko lang dito mga kababayan, makita ko, tama ba yung binibintang sa kanya? Oo, bias ako. Dahil nga ayaw niyang sumagot mga ka-GP Natics doon sa mga ibinibintang sa kanya. 'Di ba? Pero ganun pa man, gusto ko pa rin makita 100% mga kababayan, gusto kong marinig kung paano niya dedepensahan yung mga ibinibintang sa kanya sa dami niyang abogado. Ilan yan? 16. Kumuha ka ng 16 na abogado para ipagtanggol ka, tapos pupunta mo lamang sa bagay na gusto mo, dismiss ka agad. Ito mga kaalyado mo naman sa Senado, mga kababayan, atat na atat. Parang, kayo ba kinakabahan? Palagay ko kinakabahan sila eh. Dito, sinasabi nila political witch hunt. Tapos sa dulo, pero isasantabi. Parang mga kababayan, doble kara. Para kayong si Harry Roque, may dalawang mukha. Uy, Subiri, kanino ka ba talaga kakampi? Diba? Hindi ko na malaman sa'yo ngayon. Ano daw? Gago, wala ka talagang utak. Sino yon? Ako? Sa bagay, mas nakakaintindi ka kay Robin, hopefully to be honest. Mga ka-GP Natics, nakakapagtaka lang talaga. Sabi ko nga, di ba ang tanong ko, mayroon ka rin bang utang na loob kay Sara? Kasi, before you judge, mga ka-GP Natics, dapat doon tayo bilang isang, kasi hindi na po kayo di ba? Itong mga senador natin, sa impeachment trial, dahil open na po ang impeachment court, hindi na sila normal na mambabatas. Sila ay mga senator judges na. So dapat, hindi sila nagbibitaw ng mga bagay na pwedeng magdikta. 'Di ba? Pwedeng magbigay ng tawag dito mga mind conditioning doon sa mga tao. Kasi parang nagtatanim kayo ng mga bagay na magsasabi or para paniwalaan ng mga tao na ang lahat ng ito ay kagagawan lamang ng mga kalaban sa politika. Sabi ko nga we don't fucking care about the 2028. Although, to tell you honestly, ay takot ako na si Sara ang maupo bilang presidente. Pero mga kababayan, I don't fucking care na about sa bagay na yan. Ang gusto ko lang, makita sino ba dapat yung mga tao sa Senado na sabihin natin, binoto natin ng maayos, 'di ba? Dapat naman sila ay ibalik po sa atin yung mga bagay na yun. Ang dapat ang pagsilbihan nila ang taong bayan, hindi yung mga taong matataas naman. Meron naman silang tawag dito, may nagtatanggol naman sila sa kanila na ilang abogado, 16 na abogado. Bakit sumasama pa sila dito? Bilang senator judges, mga kababayan, hindi na dapat sila nagbibigay ng mga opinion na ganito, na nagbibigay po ng mind conditioning sa mga tao para isipin na si Sara Duterte ay talagang pinupolitika lang. Dapat sila magbase based on the evidence, based on the defense na gagawin po sa impeachment trial. Diba? Nagkakaroon sila ng prejudgment. Ang pangit naman nun. Hindi mo pa naririnig. Hindi mo pa natatrial. Nagde-decide ka na agad. May judgment ka na kaagad na si Sara ay ginagawan ng political witch hunt. Anak ng tinapa.
'Di ba? Bakit naman ako matatapos, Marina Boy? Alam mo, Marina Boy, unang-una, alam ko kagaya ka ni Harry Roque. Biruin mo Marina tapos Boy. Ah, 'di ba? Oh. Kasi ang nakikita ko sa inyo mga DDS, wala ka talaga kayong utak. Paano? Hinahanapan nyo si Pangulong Bongbong Marcos ng sinasabi nyo PhilHealth. Pero ang totoo, mga kababayan, yung PhilHealth walang anomalya. Pero si Sara Duterte, dahil sabi niya sa PhilHealth, yan ay nanggaling sa inyong mga taxes. 'Di ba? Ang lahat ng tao may tax. Kahit hindi ka nagbabayad ng tax, naghuhulog ng tax sa BIR. Bakit kanyo? Lahat ng tao nagbabayad ng tax kasi nga pag bumibili ka po ng mga bilihin, sabihin natin groceries, may resibo, may tax 'yon. Nagbabayad ka. 'Di ba? Pati yung tindahan nagbabayad. Kung ang inaangal ninyo, tax nyo, tax natin, ang nawawala na imbis na pwede naman itong gastusin sa mga pampublikong hospital, pagpapagawa ng mga tulay at kung ano-ano pa, sa mga bulsa ng mga politiko na pupunta. Bakit hindi nyo isipin na ganun din? Na nawawalan kayo ng pera, nawawalan kayo ng mga bagay na pwedeng makatulong sa paglago ng Pilipinas, pero pag kay Sara, pikit mata kayo. Ayaw nyo bang malaman saan pinunta yung 125 million in just 11 days? Ayaw nyong malaman kung saan napunta yung 625 million? Ayaw nyong malaman kung ano ang mga pinaggagawa dyan sa mga ghost students, sa mga ghost employees, at kung ano-ano pa? Aba, mga kababayan, kapag ganyan ang utak ninyo, palagay ko, may saltik na rin kayo. Oh. Ay, ang daming mga ano dito, oh. Ang daming mga DD shit. Mga panauhing pantanga. Oy, nagamit ko na naman siya. Oh, Rolando Insular. Oh, pangalan pa lang insulto. Marina Boy, bakla. Marina. Marina is pambabae tapos boy. Ibig sabihin akla. 'Di ba? Dami naman mga panauhing pantangang puta. Hindi nag-iisip eh. Sabi nilang ganun, oy, ibalik mo ang pera namin. Sabi doon sa PhilHealth, nawawala, kinuha ninyo. Pero pag kay Sara, tinitingnan, hinahanap, para maging accountable sa mga nawawalang pera na ginastos. Aba, mga kababayan, bulag-bulagan. Biruin nyo, dito pa lang eh. Ang COA may nakitang irregularity. Pinag-submit sila ng kanilang audit. 'Di ba? Oh, ang sinubmit mga kababayan para to justify yung kanilang expenditure, ang ibibigay mo ay expenditure ng ano? Ng mga sundalo ng AFP. Putya mga kababayan, mga ka-GP Natics, kung ako ang namumuno, kung kumpanya lang ang pag-uusapan, yun ay halatang halata na perjury. Yan ay halatang halata mga kababayan na talagang tahasan na pandurugas. Hinihingihan ka ng expenditure. Expenditure na binigay mo, expenditure ng AFP. Kung di ba naman kayo sandamakmak na tanga. Oh. Ay, oo, matagal na akong pangit. Huwag ka mag-alala, Marina Boy. Wala ka na bang ibang sasabihin? Dagdagan mo naman ng konti. Dagdagan mo naman ng konti. Konting ano, lagyan mo ng konting sustansya yung mga sinasabi mo. Kasi kung pangit lang ang sasabihin mo sa akin, sorry po, simula pagkabata, almusal, tanghalian, merienda, with hapunan, at meron pa mga kababayan, may midnight snack pa. Hindi na po ako naaasar dyan. Dyan sa sinasabi mo na pangit. Diba? Oh. Kaya na nga natin, wag na natin bigyan ng pagkakataon itong mga DD shit na to. Kawawa naman kayo. Yung pinagtatanggol nyo,
walang utak kaya kayo nadadamay. 'Di ba? Oh. Sabi ni RB bigyan ko lang. RB Samporma, tanga ka din na vlogger. Alam mo din na confidential fund. Ginahalungkat pa ninyo. Bakit yung billion-billion na confidential fund ni BBM ayaw nyo tutukan? Tanga, sabi niya. Okay, sasagutin ko lang po. Ganito po yan, Sir RB or Ma'am RB Samporma, na wala naman forma. Ganito po yan. Papaliwanag ko po hinahalungkat yung kay BP Sara kasi po meron pong irregularidad. Kay Pangulong Bongbong Marcos po, siya po yung may maliwanag, pinakawala pong nakikitang irregularidad doon sa kanyang confidential funds. So paano po hahalungkatin? Bakit mo pa iimbestigahan kung malinis po ang kanyang dokumento? Kumbaga by the book ang paggamit ng confidential funds ni Pangulong Bongbong Marcos at nandun lahat ng resibo. Bakit mo pa po hahalungkatin? Ungas. 'Di ba? Hindi ko po kayo sinasabihin ungas. Ang ibig ko sabihin, expression ko po ungas. 'Di ba? Kasi mga kababayan, ang isang bagay hindi mo nahahanapan ng problema kapag alam mong perpekto. Pero pag alam mo na may kakulangan, yun po ang hinahanapan ng problema. Ito lang po 'yan. May asawa ka po, Sir RB or Ma'am RB. Ganito po yan. Kung may asawa ka po, di ba hinahanap mo po yung asawa mo? Nasaan na yung asawa mo? Oh, sabihin mo, oy, nasaan na si Nasaan na si Subiri? Kunwari, asawa mo si Subiri. Oh, wag na lang. Nasaan na si Wancho? Di ba po? Kaya mo hinahanap kasi may kulang, kasi wala. Pero kapag nandyan po, hindi mo po hahanapin. Alangan naman nasa tabi mo yung asawa mo, si Wancho. Wancho, nasan ka na? Pwede bang ganon? Sige po, subukan mo pong hanapin yung asawa mo na sa harapan mo na hindi po nawawala, na nakikita mo po ng dalawang mata mo, mukha kang tanga. Ganon lang po yung paliwanag doon. Ibig sabihin, walang nawawala, walang kakulangan doon sa confidential funds ni PBBM. Maliwanag, maayos ang paggamit. Base po doon sa kanyang safeguard. Base po doon sa parameters. Kay Sara, may nawawala kaya hinahanap saan napunta. Ganun po yun. Diba? Tandaan niyo po yung paliwanag ko Yung nawawala, pag may nawawala, yun ang hinahanap. Pero kapag hinanap mo, nasa harapan mo, ang tawag po dyan, ungas. Diba? Ang tawag po dyan, katangahan. Bakit mo hanapin yung nasa harapan mo? Unless, bulag ka. Diba? Oh. Anyway guys, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Salamat po sa gabing ito mga kababayan. Nag-enjoy po talaga ako. At maraming salamat din sa mga nagbigay po ng tulong mga kababayan, sa lahat po ng mga nag-share ng inyong blessing. God bless po. Bahala na po ang Panginoong Diyos na magbigay at magsoli po sa inyo ng inyong mga tulong. At sa lahat po ng mga nag-like, lahat ng sumusuporta at nagtitiwala po sa akin, mga kababayan, doon sa mga nagagalit naman sa akin ngayon na matagal na rin dito, mga mainstay, or yung mga bago lang, gusto ako pero ayaw ng statement ko tungkol kay Atong Ang, mga ka-GP Natics. Panoorin niyo lang po. Ayaw ko lang kasi nung magsalita, baka ang iniisip ko, baka mamaya sumobra ako ng sasabihin, ikapahamak ng buhay natin. Ikapahamak ko na nakikita dito. Mahirap kasi magbigay ng statement na wala naman kang concrete evidence. 'Di ba? Yun lamang po mga kababayan. Maraming salamat. Mag-ingat po muli tayong muli. Bye.